Kalibo, Aklan. Beyond being a gateway to Boracay, this province holds a hidden gems waiting to be explored. Sa part 1, we ventured deep into the Bakawan Eco Park, isang world-class mangrove sanctuary, and took on the daring Tambilok Challenge, isang exotic delicacy na tunay na subok sa panlasa. But now, it's time for a different kind of adventure dahil this time, we dive into the beating heart of Kalibo, ang Ati-Atihan Festival. Let's go! Let's go, NJTV. From the city to the sea. Fun, laughter, energy. Adventures waiting, just wait and see. Let's go, NJTV. Travel, explore, live so free. Together we shine, you and me. Join the journey, it's NJTV. Dubbed as the mother of all festivals sa Pilipinas, the Ati-Atihan Festival is a wild, electrifying celebration that traces its roots back over 800 years. Inspired by the indigenous Ati people, this festival is more than just a street dancing. It's a vibrant fusion of history, faith, and community spirit. Sa lansangan ng Kalibo, walang spectators. Lahat sumasayaw, lahat nakikisaya. Hindi mo kailangang alam ang steps. Just feel the rhythm, dance with the beat, and let loose. Ito ang Ati-Atihan Street Party. Pero hindi lang ito basta sayawan at ingay. Every drum beat is a call to unity. Every dance step is a prayer. Ang Ati-Atihan ay isang pasasalamat kay Santo Niño, kaya kahit gaano kasaya ang selebrasyon, lahat ng ito ay nagtatapos sa isang solemnong pag-aalay ng panalangin sa simbahan. Viva kay Señor Santo Niño! Viva kay Señor Santo Niño! As the music fades and the sun begins to set, the celebration takes on a deeper meaning. Here at the Santo Niño Church, devotees gather to give thanks, to reflect, and to embrace the true spirit of faith and fiesta. Dahil sa Kalibo, hindi lang ito kasiyahan. Ito ay isang pagsasama-sama ng kultura, tradisyon, at pananampalataya. After days of dancing, it's time for a quick escape to another iconic destination, Boracay Island. Just an hour away from Kalibo, this world-famous beach paradise is the perfect spot to unwind after an adrenaline-packed festival. Hey guys, for this episode ng NJTV, syempre pa nakipagkulitan tayo sa Kalibo, Aklan. At syempre, kasama natin ngayon si Councilor Philip Kimpo Jr. Hi, Councilor! Hello, good morning and good morning to all our viewers. Yes, alam mo, Councilor, alam natin na ang Kalibo, Aklan ay kilala
bilang isang lugar kung saan gateway natin patungong Boracay, no, na lagi natin pinupuntahan itong lugar na ito. Pero ang hindi alam ng karamihan ay ang Kalibo ay meron ding sariling maipagmamalaki pagdating sa turismo. Ano nga ba ang maaari nating mapuntahan sa Kalibo Aklan? Well, first and foremost, Kalibo Aklan is the birthplace of the mother of all Philippine festivals, the Ati-Atihan. So I know marami na nakakapunta sa iba't ibang festival sa Pilipinas, pero yung mga sigaw ng halabira, yung Viva, doon nagsimula yan sa amin sa Kalibo Aklan. So yung Ati-Atihan na yan, maraming bayan sa Aklan province ang may Ati-Atihan. Even dito sa Boracay, sa White Sands ng Boracay, merong Ati-Atihan niya. Isipin mo, street dancing, all the drum beats, sumisigaw ng Viva. Nangyayari yan dito sa Boracay at nangyayari yan doon sa Kalibo. So aside from that, yung Kalibo rin ang home to the Queen of Philippine Textiles, yung pinya fiber. So nakita natin yung mga magagandang barong, magagandang Filipiniana. Inisip ng tao galing sa ibang lugar sa Pilipinas, but no, actually this tradition which has been declared by UNESCO as a part of the intangible cultural heritage of humanity ay nanggaling sa Kalibo Aklan. And lastly, no, nakapunta na siguro tayo sa mangrove forest ng Kalibo, yung Bakawan Eco Park, because this mangrove park is one of Asia Pacific's most awarded reforestation projects. So ganun siya kaganda na ang daming dumadayo mula sa iba't ibang bansa at ibang parte ng Pilipinas para lang makapag-benchmarking, para mapag-aralan paano na-convert ng Kalibo itong coastal area into a mangrove forest. Yes. Councilor, no, kanina nabanggit mo, Mother of All Festival. Naku, napakabigat na. Na-claim yata to. Ibig sabihin ba nito, ito ang unang-unang festival na naganap sa Pilipinas. Pwede mo ba kaming bigyan ng quick background kung paano nga ba nagsimula at bakit Ati-Atihan at bakit merong Kalibo Ati-Atihan? And paano tayo napunta dun sa parte na may Santo Niño dance na tayo? Yun. Actually, dahil Mother of all Philippine Festivals, kasi nag-uugat siya sa centuries ng tradisyon. So, nakikita naman natin, di ba, may mga headdress na very colorful, tapos naka-black suit, di ba, naka-black paint. Kasi ang ibig sabihin ng Ati-Atihan is to be like an ati. Because it celebrates the tradition, the legend, the myth, na nung sinaunang panahon, may mga 10 born na yan datus na dumaong sa Aklan, at nakipagkaibigan sila sa mga indigenous na people, yung tinatawag natin na ati. So, nagkaroon sila ng friendship, and as celebration of that friendship, nagkaroon sila ng parang party. Noon pa lang, no, sinaunang panahon, may party na sila. Yun yung Ati-Atihan. Tapos syempre, pagpasok ng Spanish, pumasok yung devotion natin kay Señor Santo Niño. At napakalakas ng devotion. Siguro nakita nyo naman na habang nag-enjoy yung mga tao, yung iba umiinom, yung iba naman nanonood lang, pero lahat sila, they are bonded together with this devotion for Señor Santo Niño. So yung iba nating festival sa Pilipinas, minsan mas malaki sa Ati-Atihan, they are grander, there are more people, but because they are larger cities than Kalibo. Pero sa Kalibo pa rin yan nag-uugat. Actually, alam naman ng mga historians yan that the other festivals in the Philippines, kinuha po nila yan sa Kalibo, Ati-Atihan, at yun po yung naging basis sa lahat ng celebration natin na similar to the Ati-Atihan. That's correct, Councilor. Alam mo na, experience ko lang talaga with Kalibo Ati-Atihan, no? Napakasaya, iba ang kulit, iba ang saya, at iba yung samahan. Imagine, nagkakaroon ng party, street dancing, and partying sa street mismo, sa kalye ng Kalibo, no? At walang kaguluhan na nagaganap. Napakabait ng mga tao dito. Siguro kasi nandun yung panata mo eh. Nandun yung pagmamahal mo kay Señor Santo Niño. So, kunwari, nakainom kayong dalawa, tapos nasagi mo ng ganyan. Di ba mag-ano lang kayo eh, magkakamayan lang kayo. Tagay, tas okay na. Yung pinaka-unique kasi para sa Ati-Atihan, no? I think it's the most democratic and most spontaneous festival in the Philippines. Kasi ibang festival, mas malaki nga sila, pero nanonood ka lang eh. Di ba? Napipicture ka lang sa kalye. Walang festival yung anytime papasok ka sa festival. Kung maaari kayo next year, gusto nyo magkaroon ng sarili ninyong grupo o tribo, we can do that, no? What's the best about the Ati-Atihan Festival is that anyone can join, seniors, bata, kahit ano pa yung suot mo. May nagsusuot ng Michael Jackson, may nagpipinta na parang aso, parang snake. Meron pa nga pumunta mga kalalaki na naka-diaper lang sila. Anything goes in the Ati-Atihan Festival. It's the wildest, the most boisterous. At any second, there are 1,000 drum beats that can, make your blood pulse. Ganun kabuhay na buhay yung Ati-Atihan. And our words do not do justice. You need to come to the Kalibo Señor Santo Niño Ati-Atihan Festival held every third week of January.
That's correct. At ito, hindi lang ikaw spectator. You're going to be part of the group, no? You're gonna be dancing on the street. Kaya naman, napakarami na bumibisita, no? At nakikilala unti-unti ang Kalibo at ati-atihan natin dahil nga sa saya na maaaring ibigay nito. Pagdating dun sa Bakawan natin, Councilor, paano ba nabuo yung Bakawan? I heard 5 barangay daw ang bumubuo ng Bakawan para mabuo itong mangrove area na ito. Alam naman natin ngayon na yung isa sa mga problems natin is mga storm surge, flooding, di ba? Yung isa kasing solution dyan is to plant mangroves para protected yung mga communities natin. So back then, may isang visionary na tao. His name is Allen Salas Quimpo, former mayor and former congressman of Aklan. So he had this vision na immobilize yung community. Na salip na passive sila, they're very active in protecting the community. But little did they know that down the line, their mangrove forest would become one of Aklan's primary tourism destinations. Kasi kung nakapunta kayo doon, di ba, 220 hectares, maglalakad ka ng 1 kilometer or so sa gitna ng gubat. Pagdating mo sa dulo, it's like this. It's the beach, no? It's very peaceful, it's very serene, and it's the perfect counterbalance. Kung mari galing ka sa ati-atihan, pagod ka, may hangover ka, pagpunta mo sa Bakawan Eco Park, you feel detoxified. Oo, ito na yung time for pahinga. Kanina, Councilor, nabanggit mo, the Kalibo is the home of the Piña Cloth, no? So siyempre world class ang klase na meron tayo dito. Yes. Yung mga tao na medyo mahilig sa OOTD o gusto ng kakaibang Filipiniana, you should try to go to Kalibo and observe paano ginagawa yung pinya fiber. Kasi yung mga pinya barong, akala ng mga tao galing sa Luzon, sa mga provinces sa Luzon kasi sa embroidery. But the truth of the matter is galing siya sa Kalibo, doon ginagawa yung tela. So if you buy it in Manila for 20,000, you can buy the same in Kalibo for half the price or even less. But yun talaga yung original. So this pinya fiber is the product of centuries of tradition. So yung mga nagwi-weave dito, mga kababaihan natin usually. So pag bumibili ka ng pinya fiber, you're also supporting generations of pinya weavers. So most recently last year, na-declare siya ng UNESCO as a very important part of our heritages sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Wow. At kami nga nung a few months ago, kami ng mayor ng Kalibo na si Juris Sucro, pumunta kami sa Kongreso to defend bakit kailangan ilagay sa Kalibo ang Aklan Piña Museum. So that's another attraction. Next time, pagpunta nyo sa Ati-Atihan, meron na kayo mapupuntahan na Aklan Piña Museum and Cultural Center. Ayan, ang daming mapupuntahan talaga dito sa Kalibo. And of course, para lang sa kaalaman ng nakakarami, kung hindi nyo pa po alam, si Mr. Philip Quimpo Jr. is not just a councilor but also multi-awarded, multi-hyphenated. No, and of course, he's also running for vice mayor in Kalibo, Aklan. Councilor and future vice. Thank you. Ano ba ang meron na maaari pa nating abangan sa Kalibo at ano pa ba yung nai-envision mo pa for this town? We're developing Kalibo right now as a sports tourism site, no. We purchased a boxing ring kasi at iba pa kasi gusto namin na pag pupunta ka ng Kalibo, hindi lang Ati-Atihan yung makikita mo, hindi lang yung mangrove forest, hindi lang yung pinya fiber. Usually pupunta ka dyan, baka merong marathon, baka may Ironman race, di ba? Yun yung gusto namin na to build up Kalibo as a sporting competition. Sa coastal areas ng Kalibo, malapit sa Bakawan Eco Park, meron na rin kayong skimboarding. So eventually, hindi lang Boracay yung pupuntahan ng tao sa Aklan, kundi Kalibo Aklan. So hopefully, God willing, pag tayo po, pinalad na maging vice mayor, we'll do many more things sa tourism, sa youth sector, and of course, para sa kultura natin. Kasi yun ang pinaka-importante. You don't go to the place just for the white sands, just for the festival. You go to the place to experience the authentic culture. That's correct. Yan ang inaabangan ng marami, councilor and future vice, no? Siyempre, yan ang maraming maaaring puntahan nila dito sa Kalibo, and of course, para hindi naman diretso kayo ng Boracay. Yes. Minsan, kailangan mapadaan tayo ng Kalibo sa dami nitong kayang i-offer at mapuntahan po ninyo. Maraming salamat, Thank you so much. Mr. Philip Quimpo Thank you, thank Jr. And of course, guys, that's for an episode of NJTV. Thank you so much for sticking with us. This trip was more than just an adventure. It was a celebration of culture, history, and unforgettable experiences. Kalibo Aklan, you've truly left a mark. Para sa mga naghahanap ng authentic Filipino festival experience, this is where you need to be. Kita-kits sa Ati-Atihan 2026.